Isang malakas na kalabog ang gumising sa katahimikan ng mansyon. Kasunod nito ang isang sigaw na puno ng galit. Isang boses na tila kayang magpayanig sa matitibay na pader ng bahay. Walang silbi. Lahat kayo ay walang silbi. Napahawak ng mahigpit si Mia sa hawak niyang basahan. Ito ang kanyang unang araw bilang kasambahay sa mansyon ng mga Cruz at ang kanyang puso ay kumakabog na parang tambol sa loob ng kanyang dibdib. Napatago siya sa likod ng isang malaking florera sa pasilyo, nanginginig sa takot. Kailangan niya ang trabahong ito. Kailangan. Ang sweldo dito, ang tanging pag-asa para sa tuloy-tuloy na gamutan ng kanyang inang may sakit sa probinsya. Hindi siya pwedeng magkamali. Hindi siya pwedeng mapansin. Isang lalaking nasa katanghalian ng edad, nakasuot ng mamahaling salamin at may hawak na mga libro, ang nagmamadaling lumabas mula sa isang silid. Halos liparin nito ang hagdan pababa. Ang mukha ay namumutla sa kahihiyan at takot. Hindi ito lumingon. Kasunod nito ang paglabas ng isang matangkad at mukhang kagalang-galang na lalaki. Si Don Ricardo Cruz, ang hari ng mansyon. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit habang ibinabato palabas ng pinto ang natitirang mga gamit ng kawawang tutor. "Huwag na kayong babalik dito, mga impostor!" Sigaw ni Don Ricardo bago isinara ang pinto ng pagkalakas-lakas. Natahimik ang buong paligid. Ang tanging maririnig na lang ay ang mabibigat na paghinga ng galit na si Don Ricardo. Dahan-dahang lumabas si Mia mula sa kanyang pinagtataguan. Sinubukan niyang maging abala sa pagpupunas ng florera, umaarteng wala siyang nakita o narinig. "Ikaw." Napatigil sa paggalaw si Mia. Isang malamig na boses ang tumawag sa kanya mula sa likuran. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita ang isang mas matandang babae na nakasuot ng uniforme ng isang mayordoma. Mahigpit ang pagkakatali ng buhok nito at walang bakas ng kahit anong emosyon ang kanyang mukha. Ito si Consuelo, ang pinuno ng mga kasambahay. "Ako po, Ma'am Consuelo." Halos pabulong na sagot ni Mia. Tinitigan siya ni Consuelo mula ulo hanggang paa. "Nakita mo ang nangyari?" Mabilis na umiling si Mia. Wala po. Nagpupunas lang po ako." Isang tipid na ngiti ang sumilay sa labi ni Consuelo, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. "Mabuti. Tandaan mo ito. Bago ka pa lang dito. Gawin mo lang ang trabaho mo. Linisin mo ang dapat linisin. Huwag kang makikialam. At higit sa lahat," lumapit si Consuelo at bumulong, ang boses ay puno ng babala. "Huwag mong kausapin si Sir Leo. Huwag kang papasok sa kwarto niya maliban kung para maglinis. Huwag mo siyang titingnan. Huwag mo siyang iisipin. Trabaho mo lang ang atupagin mo. Maliwanag?" Napatango na lang si Mia, hindi makapagsalita. Ang takot ay tila bumara sa kanyang lalamunan. Sino si Sir Leo? At bakit ganoon na lamang ang babala laban sa kanya? Siya ba ang dahilan kung bakit nagagalit si Don Ricardo? Ang susunod mong gawain ay linisin ang kwarto sa dulo ng pasilyo. "Ang silid ni Sir Leo." Utos ni Consuelo na tila sinasadya ang lahat. Kumatok ka ng 3 beses. Kung walang sumagot, pumasok ka at simulan mo na ang paglilinis. Tumalikod na si Consuelo at iniwan si Mia na tulala. Hawak ang kanyang mga panlinis. Maingat na naglakad si Mia papunta sa dulo ng pasilyo. Ang bawat hakbang ay tila isang malaking pagsubok. Huminto siya sa tapat ng isang malaking pinto na gawa sa kahoy. Huminga siya ng malalim. Para kay inay, sabi niya sa kanyang sarili. "Kaya mo to, Mia." Kumatok siya ng 3 beses. Tok, tok, tok. Walang sumagot. Naghintay pa siya ng 1 minuto bago dahan-dahang pinihit ang seradura. Ang silid ni Leo Cruz ay malaki, ngunit walang buhay. Ang mga pader ay kulay abo.
Ang mga kasangkapan ay simple at moderno. Walang mga litrato, walang mga palamuti. Tila isa itong mamahaling selda ng bilangguan, hindi silid ng isang binatang anak ng isang bilyonaryo. Nagsimulang maglinis si Mia. Pinunasan niya ang alikabok sa mga mesa, inayos ang kama, at sinimulang walisin ang sahig. Habang nagwawalis siya malapit sa kama, may isang bagay na nakaagaw ng kanyang pansin. Isang itim na notebook ang nakasiksik sa ilalim ng kama na tila itinago ng sadya. Dahil sa kuryosidad, pinulot niya ito. Ito ay isang simpleng sketchbook. Walang pangalan, walang marka. Nag-aalangan man ay binuklat niya ito. At ang kanyang mundo ay biglang huminto. Hindi ito ordinaryong sketchbook. Ang unang pahina ay naglalaman ng isang komplikadong formula ng algebra. Ngunit ang mga numero at letra ay hindi basta nakasulat. Ang mga ito ay bumubuo sa katawan ng isang nagliliyab na dragon. Ang bawat kurba ng X at Y ay isang kaliskis. Mabilis niyang inilipat ang pahina, ang solar system. Ngunit ang araw ay isang nagliliwanag na reyna at ang mga planeta ay ang kanyang mga magigiting na kabalyero na umiikot sa paligid niya. Bawat isa ay may sariling sandata at baluti. Isa pa, ang digmaan sa Mactan. Hindi ito isang mapa o isang simpleng drawing. Ito ay isang buong pahina ng comics. Bawat panel ay nagpapakita ng matinding emosyon sa mukha ni Lapu-Lapu at sa mga mata ni Magellan. Napanganga si Mia. Patuloy niyang binuklat ang mga pahina at ang bawat isa ay isang bagong pagtuklas. Ang mga konsepto sa agham, mga petsa sa kasaysayan, mga teorya sa ekonomiya, lahat ay isinalin sa wika ng sining. Ang mga ito ay buhay, gumagalaw, at madaling maintindihan. Dito niya napagtanto ang lahat. Ang anak ni Don Ricardo ay hindi walang silbi. Hindi siya bobo. Siya ay isang henyo, isang visual learner, isang artist na may pambihirang talento. Narinig niya ang pagbukas ng pinto. Sa isang iglap, isang binatang lalaki ang nakatayo roon. Ang mga mata ay nanlalaki sa gulat nang makita ang sketchbook sa mga kamay ni Mia. Siya si Leo. Ang kanyang mukha ay hindi nagpakita ng galit, kundi ng purong takot at kahihiyan. Ano ang ginagawa mo? Malamig at nanginginig ang boses nito. Mabilis na isinara ni Mia ang sketchbook na para bang isa itong ipinagbabawal na bagay. Sa Sir Leo, pasensya na po. Naglilinis lang ako at nahulog po ito. Mabilis na lumapit si Leo at hinablot ang sketchbook mula sa kanyang mga kamay. Niyakap ito na parang isang kayamanan. Napayuko siya, hindi makatingin ng diretso kay Mia. Hinihintay niya ang panghuhusga, ang pagtawa, ang mga salitang sanay na siyang marinig. Ngunit katahimikan lang ang kanyang narinig. Nang sa wakas ay nag-angat siya ng tingin, nakita niya ang ekspresyon sa mukha ni Mia na hindi niya kailanman nakita mula sa kahit kanino. Hindi panghuhusga, hindi awa, kundi paghanga, isang tapat at dalisay na paghanga. Ngumiti si Mia, isang namangiting nagpainit sa malamig na katahimikan ng silid. Hindi itong ngiti ng pang-aasar o ng awa. Ito ay isang ngiti ng dalisay na pagkamangha. Hindi ito walang silbi, Sir Leo, mahinang sabi ni Mia. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit puno ng katiyakan. Ginamit niya ang mismong salitang narinig niyang isinigaw ng ama nito kanina. Ang totoo, ito ang pinakamatalinong bagay na nakita ko sa buong buhay ko. Nakita ni Mia ang pagtataka sa mga mata ni Leo. Ang pagkalito, ang unti-unting pagguho ng pader na matagal na niyang itinayo sa kanyang paligid. Napatingin ito sa sketchbook na hawak niya. Pagkatapos ay muling tumingin kay Mia na para bang sinusubukan nitong unawain kung ang babaeng kaharap niya ay totoo o isang imahinasyon lamang. Paano mo?
Naintindihan. Halos pabulong na tanong ni Leo. Hindi sumagot si Mia sa pamamagitan ng salita. Sa halip itinuro niya ang isang drawing ng isang komplikadong siklo ng tubig. Sa drawing ni Leo, ang evaporation ay isang anghel na umaakyat sa langit. Ang condensation ay mga ulap na nag-uusap-usap at ang precipitation ay mga luhang bumabagsak pabalik sa lupa. Dahil ganito rin ako mag-isip, sabi ni Mia. Sa mga kwento, sa mga larawan, hindi lahat ng tao ay natututo sa pamamagitan lang ng mga salita at numero. Sir Leo, ang iba sa atin, kailangan nating makita ang kwento sa likod ng lahat. Sa unang pagkakataon, nakita ni Mia na bahagyang nawala ang tensyon sa mga balikat ni Leo. Tila isang malaking bigat ang nabawas mula sa kanya. Tinitigan ni Mia ang sketchbook na hawak pa rin ni Leo. Pagkatapos ay buong tapang siyang tumingin ng diretso sa mga mata nito. Ang galing mong gumuhit, sabi niya. Ang bawat salita ay tapat. Pwede mo akong turuan minsan? Natigilan si Leo. Ang mga salitang iyon ay tumama sa kanya na parang kidlat. Sa buong buhay niya, ang tanging hinihiling sa kanya ng mga tao ay ang magbago, ang maging iba. Ang mga tutor ay pilit isinisiksik sa utak niya ang mga bagay na hindi niya maintindihan sa paraang hindi niya kayang iproseso. Ang kanyang ama ay hinihiling na talikuran niya ang kalokohan na ito na lahat sila ay sinusubukang ayusin siya. Pero ngayon, sa unang pagkakataon, may isang taong humihiling na matuto mula sa kanya. Isang taong nakikita ang kanyang kahinaan bilang isang pambihirang kalakasan. May isang taong hindi lang nakakita sa kanya, kundi humanga pa. Hindi siya nakapagsalita, nakatitig lang sa dalagang kaharap niya, na tila ba ito ang unang sinag ng araw pagkatapos ng napakahabang gabi. Hindi nakatulog si Leo ng gabing iyon. Paulit-ulit na naglalaro sa isip niya ang mga huling salita ni Mia. Pwede mo akong turuan minsan? Isang biro ba yon? Isang uri ng panloloko na hindi niya maintindihan? Sa loob ng 20 taon, wala pang kahit sinong nagsabi sa kanya yon. Ang palaging sinasabi sa kanya ay, makinig ka, Leo. Mag-aral kang mabuti, Leo. Bakit hindi mo maintindihan, Leo? Lagi siyang ang estudyante, ang palpak na estudyante. Pero ang babaeng iyon, ang bagong katulong na may mga matang puno ng sinseridad, ay binaliktad ang kanyang mundo sa loob lamang ng ilang minuto. Kinabukasan iniwasan niya si Mia. Sa tuwing makikita niya ito sa pasilyo, mabilis siyang liliko sa ibang direksyon. Natatakot siya. Natatakot siyang harapin ito at malaman na ang lahat pala ay isang malaking pagkakamali. Na baka pinagtawanan na siya nito sa likod niya. Ngunit si Mia ay mapilit. Nang hapong iyon, habang nagkukulong siya sa kanyang silid, isang maliit na piraso ng papel ang isinilid sa ilalim ng kanyang pinto. Nakasulat dito, may alam akong lugar kung saan pwedeng magpinta ang mga dragon. Napangiti si Leo sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw. Alam niyang si Mia ang nag-iwan noon, ang dragon ng unang drawing na nakita nito sa kanyang sketchbook. Nang gumabi, sinunod niya ang isa pang papel na may kasamang mapa papunta sa lumang bodega sa likod ng hardin, isang lugar na matagal nang nakalimutan at hindi na pinapansin ng kahit sino. Pagbukas niya ng pinto ng bodega, naabutan niya si Mia na nag-aayos. May isang lumang mesa sa gitna, pinunasan na at walang alikabok. May 2 upuan. At sa ibabaw ng mesa may isang maliit na ilaw na nagbibigay liwanag sa dilim, kasama ang mga papel at lapis na inihanda nito. Akala ko hindi ka darating, sabi ni Mia. Ngumiti ito. Akala ko isa itong patibong, mahinang sagot ni Leo. Tumawa si Mia. Hindi ako nanghuhuli ng mga artists, Sir Leo. Tinutulungan ko silang lumaya. Naupo sila. May kinuha si Mia na isang libro sa economics.
Ang librong kinamumuhian ni Leo. Ang librong dahilan kung bakit nasigawan ang huling tutor niya. Venn diagrams, sabi ni Mia. Itinuturo ang dalawang bilog na magkapatong. Simple lang to, pero nakakalito kung titingnan mo lang bilang mga bilog. Napabuntong hininga si Leo. Ito na naman. Ngayon, patuloy ni Mia, na tila hindi napansin ang reaksyon niya. Kalimutan mo ang Venn diagram. Isipin mo may dalawang kaharian. Ang kaharian ng mga mahilig sa keso at ang kaharian ng mga mahilig sa tinapay. Pareho silang masarap, di ba? Napatingin si Leo kay Mia. Naguguluhan pero interesado. May mga taong nasa kaharian ng keso lang. May mga iba na nasa kaharian ng tinapay lang. Pero kumuha si Mia ng lapis. May mga taong tulad ko na gustong-gusto ang cheese sandwich. Saan sila nakatira? Biglang nag-iba ang tingin ni Leo sa mga bilog. Kinuha niya ang lapis. Dito, sabi niya, habang iginuguhit ang isang maliit na korona sa pinagpatong na bahagi ng dalawang bilog. Sa gitna, ang kaharian ng cheese sandwich. Eksakto! Tuwang-tuwang sabi ni Mia. Ngayon, subukan mong iguhit ang dalawang kaharian bilang dalawang naglalaban ng higante. Ang katawan nila ay ang mga taong mahilig lang sa isa. At ang mga bisig nilang nagpapalitan ng suntok, iyon ang mga taong gusto ang pareho. Sa unang pagkakataon, ang pag-aaral ay naging isang laro. Naging isang kwento. Naging sining. Gumuhit si Leo. Gumuhit siya ng mga higante, mga kaharian, at mga halimaw na kumakatawan sa mga abstract na konsepto. At sa bawat guhit niya, tumatawa sila. Gabi-gabi, naging ganito ang kanilang routine. Lihim silang magkikita sa bodega. Ang dating nakakatakot na mga formula ay naging mga spell ng salamangkero. Ang mga petsa sa kasaysayan ay naging mga eksena sa isang epic na pelikula. Ang bodega ay naging kanilang munting mundo. Isang gabi, habang sabay silang gumuguhit ng mapa ng sinaunang mundo, nagkabanggaan ang kanilang mga kamay habang pareho nilang inaabot ang pambura. Isang munting kuryente ang tila gumapang sa braso ni Leo. Napatigil sila pareho. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa liwanag ng munting ilaw, nakita ni Leo ang kinang sa mga mata ni Mia. Ang hangin ay tila napuno ng isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Kilig, takot, pag-asa. Mabilis na binawi ni Mia ang kanyang kamay at namula ang kanyang mga pisngi. Umiwas siya ng tingin at umarteng may inaayos sa papel. Ngunit alam ni Leo na naramdaman din nito ang naramdaman niya. Samantala, sa loob ng mansyon, napapansin na ni Consuelo ang mga pagbabago. Napapansin niyang madalas nang nakangiti si Leo ng mag-isa. Napapansin niyang may sigla na ito tuwing sasapit ang gabi. At napapansin din niyang laging puyat at mukhang pagod si Mia tuwing umaga. Kahit maaga naman itong natutulog sa kwarto nito. May mali. May hindi tama. Isang gabi, habang pabalik si Consuelo sa kusina mula sa kanyang silid, isang pamilyar na tunog ang narinig niya mula sa direksyon ng abandonadong bodega. Isang tawa. Isang mahinang halakhak ng isang babae, kasunod ng masayang tawa ng isang lalaki. Ang tawa ni Leo. Huminto sa paglalakad si Consuelo. Kumunot ang kanyang noo. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa pinanggagalingan ng tunog. Ang kanyang mga tsinelas ay halos walang nililikhang ingay sa damuhan. Habang papalapit, mas luminaw ang mga boses. Boses ng isang lalaki at isang babae. At hindi siya pwedeng magkamali. Ang boses ng lalaki ay kay Sir Leo. Masaya ito. Isang tono na bihira niyang marinig mula sa alaga. Sumilip siya sa isang siwang sa dingding na gawa sa kahoy. At doon, sa ilalim ng liwanag ng isang debateryang ilaw, nakita niya ang eksenang hindi niya inaasahan.
Si Leo at ang bagong katulong na si Mia ay magkatabing nakaupo. Ang mesa sa kanilang harapan ay puno ng mga papel na may mga drawing. Nakita niya kung paanong itinuro ni Mia ang isang bagay sa libro at kung paano naman ito isinalin ni Leo sa isang mabilis at mahusay na guhit. Nakita niya ang ngaong ngiti sa mga labi ni Leo. Isang nangiti na totoo at hindi pilit. Isang ngiti na matagal na niyang hindi nakikita. Ngunit para kay Consuelo, hindi ito isang magandang tanawin. Ito ay isang paglabag sa mga patakaran, isang sikreto, isang bagay na itinatago mula kay Don Ricardo. Ang babaeng ito na binalaan na niya ay hindi lang kinakausap si Sir Leo. Tinuturuan niya itong maging suwail. Naningkit ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga labi ay naging isang manipis na linya. Hindi siya pumasok. Hindi siya gumawa ng ingay. Sa halip, dahan-dahan siyang tumalikod. Ang bawat hakbang pabalik sa mansyon ay puno ng kalkulasyon. Ang katahimikan ng gabi ang naging saksi sa nabuong desisyon sa kanyang isipan. May kailangan siyang gawin. May kailangan siyang sabihin. Kay Don Ricardo. "Tingnan mo ito, Leo," sabi ni Mia habang itinuturo ang isang mapa ng Pilipinas. Ang bawat rehiyon ay may kanya-kanyang produkto. Parang isang malaking katawan. Ang Ilocos ang ulo, matibay at matatag dahil sa bawang. Ang Mindanao ang mga paa, malakas dahil sa mga prutas at bakal. Napangiti si Leo at nagsimulang gumuhit. Sa kanyang mga kamay, ang mapa ng Pilipinas ay naging isang higanting robot. Bawat parte ay kumakatawan sa lakas ng bawat rehiyon. Ang pag-aaral ay isang laro at sa wakas, siya ay nananalo. Ang bodega ang kanilang paraiso. Ngunit ang mga paraiso ay hindi nagtatagal. Isang malakas na puwersa ang tila sumipa sa pinto ng bodega at bumukas ito nang may nakakabinging kalabog. Napatayo si Mia sa gulat. Ang kanyang puso ay biglang umakyat sa kanyang lalamunan. Sa bukana ng pinto, nakatayo si Don Ricardo Cruz. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng dilim. Tanging ang galit sa kanyang mga mata ang nagniningning sa ilalim ng sinag ng buwan. Sa likod niya, na may pag-aalala sa mukha, ay si Consuelo. Parang nagyelo ang hangin sa loob ng bodega. Ang masayang tawa at kwentuhan kanina ay napalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Dahan-dahan, pumasok si Don Ricardo. Ang kanyang mga mata ay parang mga punyal na tumitingin sa bawat sulok ng silid, sa nag-iisang ilaw, sa mga libro, at higit sa lahat, sa mga drawing na nakakalat sa mesa. Huminto ang kanyang tingin sa drawing ng robot na Pilipinas. Kinuha niya ito, tinitigan, at pagkatapos, sa isang mabilis na kilos, ay pinunit niya ito sa gitna. Ano ang ibig sabihin nito? Ang boses ni Don Ricardo ay kalmado, ngunit sa ilalim nito ay isang nagbabantang bagyo. Walang nakasagot. Si Leo ay napayuko. Ang buong katawan ay nanginginig. Si Mia naman ay nakatayo lang, parang isang estatwang hindi makagalaw sa takot. Itinuon ni Don Ricardo ang kanyang tingin kay Mia. Ang bawat hakbang niya palapit ay parang isang dagok sa dibdib nito. "Ikaw," sabi niya, ang boses ay puno ng paghahamak. Isang katulong, isang tagalinis. Tumigil siya sa mismong harapan ni Mia. Napakataas, napakalakas. Naramdaman ni Mia ang pagnipis ng hangin sa kanyang paligid. Pinalayas ko ang mga professional na tutor, mga taong may diploma at masteral degree, dahil hindi nila maturuan ang anak ko. Patuloy ni Don Ricardo, ang bawat salita ay mabagal at madiin. At ikaw, isang katulong, ang magpapanggap na mas magaling sa kanila? Pagtatawanan mo ang pamilyang ito sa likod ng aming mga likod? Hindi po. Nabasag ang boses ni Mia. Hindi po sa ganoon. Anong tawag mo dito?
Sigaw ni Don Ricardo. Iwinasiwas ang kamay sa mga drawing sa mesa. Kalokohan, basura. Imbes na matuto, tinuturuan mo siyang magsayang ng oras sa mga pangarap na walang patutunguhan. Lalapitan na sana ni Don Ricardo si Mia nang biglang may humarang sa kanya. Si Leo. Nakatayo si Leo sa pagitan nila. Ang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Nanginginig siya, pero hindi siya umaatras. "Dad, tama na," sabi ni Leo. Ang boses ay basag, ngunit matatag. Napatingin si Ricardo sa kanyang anak, tila hindi makapaniwala sa nakikita. "Umalis ka dyan, Leo." "Hindi." Mas lalong nagdilim ang mukha ni Ricardo. "Ano ang sabi mo?" "Sabi ko, hindi." Sumigaw si Leo, at sa sigaw na yon ay lumabas ang lahat ng sakit at sama ng loob na kinimkim niya sa loob ng maraming taon. Hindi siya nagpapanggap, Dad. Siya lang ang nakaintindi sa akin. Pagod na akong maging kabiguan sa mga mata mo. Pagod na ako. Natigilan si Don Ricardo. Maging si Mia ay hindi makapaniwala sa tapang na ipinapakita ni Leo. Ang katahimikan ay muling bumalot sa kanila. Ngunit sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay puno ng tensyon na halos pwede mo nang hiwain. Ngumisi si Don Ricardo. Isang ngising walang kagalakan. Isang ngising mapanghamon. "Talaga?" sabi niya. "Naiintindihan ka niya? Pinapaniwala ka niya na may silbi ang mga guhit-guhit na yan?" Lumakad siya palayo, tila nag-iisip. Pagkatapos ay humarap siyang muli sa kanila. Ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. "Kung ganoon, patunayan ninyo." Naglakad siya patungo kay Mia. Ang kanyang boses ay naging isang utos na hindi pwedeng suwayin. "Patunayan mo, ang National Assessment Exam ay gaganapin sa loob ng 2 linggo. Tinitigan niya si Mia mula ulo hanggang paa. "Kung maipapasa mo sa kanya ang pagsusulit na yon, gamit ang mahika mo, mananatili ka. Bibigyan kita ng posisyon bilang kanyang opisyal na tutor." Huminto siya, at ang kanyang mga sumunod na salita ay tila isang hatol ng kamatayan. "Pero kung bumagsak siya, pareho kayong lalayas sa pamamahay na ito. At sisiguraduhin kong wala nang ibang kukuha sa'yo kahit bilang tagalinis man lang. Maliwanag?" Ang mundo ni Mia ay gumuho. 2 linggo. Isang imposibleng hamon. Isang ultimatum na walang daan para manalo. Napatingin siya kay Leo na nakatingin sa kanya. Ang mga mata ay puno ng takot at pagsusumamo. Pagkatapos ay naisip niya ang kanyang ina, ang kanyang mga gamot, ang kanilang kinabukasan. Huminga siya ng malalim, pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Itinuwid niya ang kanyang likod at sinalubong ang malamig na tingin ni Don Ricardo. Sa kabila ng panginginig ng kanyang mga tuhod, isang bagong determinasyon ang isinilang sa kanyang puso. "Tinatanggap ko po ang hamon." Nagsimula ang karera laban sa oras. Ang dating bodega na nagsilbing lihim nilang tagpuan ay naging kanilang opisyal na war room. Hindi na sila kailangang magtago, ngunit ang bawat segundong lumilipas ay tila isang kalaban na kailangan nilang talunin. 14 na araw. Iyon lang ang mayroon sila. Hindi na lang sa gabi ang kanilang pag-aaral, kundi buong araw. Ang buong mansyon ay naging kanilang malaking aklat. Sa kusina, ginawa nilang pisara ang salaming bintana. Iginuguhit ang mga proseso ng photosynthesis gamit ang mga board marker na binili ni Mia. Sa hardin, ang mga bato ay naging mga numero sa isang komplikadong math problem, at ang mga dahon ay naging mga flashcard para sa iba't ibang terminolohiya. Maging ang hapagkainan ay hindi nakaligtas. Minsan, habang kumakain, ginamit ni Leo ang mga butil ng kanin upang ipakita ang migration patterns ng mga sinaunang tao sa Asya na ikinatawa ni Mia. Sa unang pagkakataon sa buhay ni Leo, ang pag-aaral ay hindi isang parusa.
Ito ay isang pakikipagsapalaran. Si Mia ang kanyang gabay at ang sining ang kanilang sandata. Nakita ni Mia ang pagbabago kay Leo. Ang dating malungkot at walang kibo na binata ay unti-unting nagkakaroon ng kumpiyansa. Nagtatanong na ito, nakikipagdebate, at minsan ay siya pa mismo ang nakakatuklas ng mas magandang paraan para isalarawan ang isang aralin. Ngunit habang ang kanilang pag-asa ay lumalago, may isang anino na tahimik na nagmamasid, naghihintay ng tamang pagkakataon para manabutahe. Isang gabi, pinagpuyatan nilang tapusin ang isang visual summary ng buong world history. 10 kartulina yon na puno ng mga timeline, mga caricature ng mga historical figures, at mga comic strip ng mga sikat na digmaan. Ito ang kanilang masterpiece. Ang pinakamalaking bahagi ng kanilang review. Bukas ng umaga, babalikan natin ito para sa huling pagsusuri, sabi ni Mia. Humihikab, ngunit masaya. Maingat nilang inilagay ang mga kartulina sa isang folder at itinabi sa isang estante sa bodega. Kinabukasan, pagdating nila, wala na ang folder. Ano? Imposible, sabi ni Leo habang sabay nilang hinahalughog ang buong bodega. Dito lang natin iniwan. Sigurado ako. Hinalughog nila ang bawat sulok. Sa ilalim ng mesa, sa likod ng mga kahon, sa loob ng mga lumang kabinet. Ngunit wala. Ang kanilang 3 gabing pinaghirapan ay naglaho na parang bula. Napasuntok si Leo sa pader sa sobrang inis. Sino ang gagawa nito? Ngunit si Mia, mayroon ng hinala. Nilapitan niya si Consuelo sa kusina, na abala sa pag-aayos ng mga bulaklak sa isang florera. Ma'am Consuelo, magalang na tanong ni Mia. Magandang umaga po. Itatanong ko lang po sana kung napansin niyo po ba ang isang malaking brown folder sa bodega. Naglalaman po iyon ng aming mga reviewer. Hindi man lang lumingon si Consuelo. Bodega? Bakit ako mapupunta roon? Marami akong trabaho dito sa loob ng bahay. Mahalaga po kasi iyon. Pagpilit ni Mia. Sigurado po kaming doon lang namin iniwan. Doon na humarap si Consuelo, ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Baka kung saan mo lang nailagay. Masyado ka kasing nagmamagaling. Malamig niyang sabi. Trabaho mo ang pagtuturo, hindi ba? Siguro'y dapat mas maging maingat ka sa gamit ninyo. Tinalikuran siya ni Consuelo. Isang malinaw na senyales na tapos na ang usapan. Naiwan si Mia na nakakuyom ang mga palad. May mali. Alam niyang may mali. Lingid sa kanilang kaalaman, may isa pang pares ng mga mata ang nagmamasid. Mula sa bintana ng kanyang opisina, madalas na nakikita ni Don Ricardo ang dalawa sa hardin. Nakikita niya kung paano masiglang nagpapaliwanag si Leo. Iginuguhit sa hangin ang kanyang mga ideya. Nakikita niya kung paano tumatawa si Mia at pumapalakpak sa tuwing may nasasagot si Leo ng tama. Isang bahagi niya ang gustong maniwala na isa lamang itong kahibangan. Ngunit ang isa pang bahagi, isang maliit at halos kinalimutan ng bahagi, ay nakakaramdam ng kakaiba. Isang kislap ng paghanga? O baka kislap ng pagsisisi? Hindi niya masabi. Agad niya itong iwinawaksi sa kanyang isipan. Isang hapon, habang abala sina Mia at Leo sa pag-uulit ng kanilang mga nasirang reviewer, isang mamahaling itim na kotse ang pumarada sa harap ng mansyon. Bumaba mula rito ang isang babaeng nasa mga 50 anyos, nakasuot ng eleganteng bestida at may bit-bit na mamahaling bag. Si Victoria Cruz, ang pinsan ni Ricardo at tiyahin ni Leo. Dumiretso siya sa opisina ni Ricardo. Dala ang isang nangiting matamis ngunit ang mga mata ay tila may tinatagong lason. Pinsan, kumusta? Bati niya. Nabalitaan ko ang tungkol sa pustahan ninyo. Sumimsim ng kape si Ricardo, hindi nagpapakita ng anumang emosyon.
Balita nga'y mabilis kumalat. Naupo si Victoria sa tapat niya. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng pekeng pag-aalala. Pinsan, huwag kang magagalit. Pero, sigurado ka ba sa ginagawa mo? Malambing niyang sabi, pinapaasa mo ang bata at pinapaasa mo ang sarili mo. Hindi ba't mas masakit kung sa huli ay mabibigo lang din naman siya? Tumingin si Ricardo sa labas ng bintana, kung saan natatanaw niya sina Leo at Mia na seryosong nagsusulat sa isang whiteboard na inilabas nila sa hardin. Sinabi ko na ang aking desisyon, Victoria, mariing sabi ni Ricardo. Ngumiti lang si Victoria, isang nangiting tila nakakaunawa. Sige, kung yan ang gusto mo, nandito lang ako para suportahan kayo, para suportahan ang pamangkin ko. Ngunit habang sinasabi niya iyon, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok sa dalawa sa labas. At sa kanyang isipan, isang madilim na plano ang unti-unting nabubuo. Ang hamon ni Ricardo ay hindi niya nakikita bilang isang pagsubok, kundi bilang isang perpektong oportunidad. Isang oportunidad para tuluyan ng selyuhan ang kapalaran ni Leo. Bilang isang kabiguan, lumipas ang unang linggo. Sa kabila ng mga nawawalang reviewer at mga patagong panggugulo ni Consuelo, hindi nagpatinag sina Leo at Mia. Kung may mawawalang tala, gagawa sila ng bago. Kung may itatagong libro, hahanap sila ng ibang paraan. Ang bawat sabotahe ay tila nagiging panggatong sa kanilang determinasyon. At sa gitna ng lahat ng ito, sa gitna ng mga formula at mga petsa, may isang bagay na mas malalim ang namumuo sa pagitan nila. Isang gabi, pagod na sila pareho. Halos hating gabi na, at ang kanilang mga mata ay pagod na sa pagbabasa. Nakasandal si Leo sa pader ng bodega habang si Mia naman ay nakayuko sa mesa. Sinusubukang ayusin ang kanilang schedule para sa huling linggo. Mia, tawag ni Leo. Ang boses ay mahina. Sagot ni Mia, hindi inaalis ang tingin sa papel. Salamat. Napatigil si Mia. Dahan-ahan siyang nag-angat ng tingin. Nakatitig sa kanya si Leo. Ang kanyang mga mata ay seryoso at puno ng isang emosyon na hindi pa niya nakikita dati. Para saan? Tanong ni Mia. Para sa lahat ng ito, sabi ni Leo. Iginala ang tingin sa paligid. Para sa hindi pagsuko. Para sa paniniwala mo sa akin. Tumayo si Leo at lumapit sa isang sulok kung saan may nakatakip na tela. Kinuha niya ito. Sa ilalim nito ay isang canvas. Iniharap niya ito kay Mia. Nanlaki ang mga mata ni Mia. Ito ay isang portrait niya. Hindi ito isang perpektong larawan na parang litrato. Ngunit nahuli ni Leo ang lahat. Ang pagod sa kanyang mga mata, pero kasama noon ang determinasyon, ang maliit na ngiti sa kanyang labi na laging nagbibigay ng pag-asa. At sa background, sa halip na ang madilim na bodega, iginuhit ni Leo ang isang kalawakan na puno ng nagniningning na mga bituin. Ganoon siya kung tingnan ni Leo. Ikaw. Nabasag ang boses ni Leo. Ikaw ang unang taong nakakita sa tunay na ako. Hindi ang anak ni Ricardo Cruz. Hindi ang bobo. Sa klase. Nakita mo lang ako. Naramdaman ni Mia ang pag-init ng kanyang mga pisngi at ang unti-unting panlalabo ng kanyang paningin dahil sa mga luhang namumuo. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Dahan-dahang lumapit si Leo sa kanya. Ang distansya sa pagitan nila ay unti-unting nawawala. Iniangat niya ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang pisngi ni Mia. Pinupunasan ng isang butil ng luha na pumatak. Ang kanilang mga mata ay hindi bumibitaw sa isa't isa. Ang hangin ay tila huminto sa pag-ihip. Ang mundo nila ay naging sila na lang dalawa. Dahan-dahang inilapit ni Leo ang kanyang mukha. Pumikit si Mia. Hinihintay ang isang bagay na pareho nilang alam na mangyayari.
Ring! 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 Isang malakas na tunog ng cellphone ang biglang bumasag sa kanilang sandali. Napapitlag sila pareho at naghiwalay na para bang nahuli sa isang kasalanan. Si Don Ricardo ang tumatawag sa telepono ng bodega. Nanginginig na sinagot ito ni Mia. "Hello po, sir. Pumunta ka dito sa opisina. Ngayon din." Malamig na utos mula sa kabilang linya. Nagkatinginan sina Mia at Leo, parehong naguguluhan at kinakabahan. "Puntahan mo na," sabi ni Leo. "Baka importante." Tumango si Mia at nagmamadaling lumabas ng bodega. Habang naglalakad siya sa madilim na pasilyo patungo sa opisina ni Don Ricardo, dumaan siya sa hardin. Doon, sa ilalim ng isang poste ng ilaw, nakita niya si Tita Victoria nito na may kausap sa cellphone. Hindi niya sinasadyang marinig, ngunit sapat ang lakas ng boses nito para makuha ang ilang salita. "Oo, sinisigurado ko," sabi ni Victoria sa kausap nito. Ang boses ay mahina, ngunit may diin. "Huwag kang mag-alala. Ang mga tutor na pinadala ko dati ay mga palpak. Iyon talaga ang plano." Napatigil si Mia sa likod ng isang malaking halaman. Anong ibig sabihin noon? Ngayon, itong katulong na ito, ang tatapos sa lahat. Patuloy ni Victoria. May halong pagtawa sa kanyang boses. "Hayaan mo siyang magpakapagod. Hayaan mong umasa si Ricardo. Sa huli, babagsak din si Leo. Malapit na. Ang anak ko na ang magiging tagapagmana." Nanigas si Mia sa kanyang kinatatayuan. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila nagyelo. Ang lahat ng ito ay isang plano. Ang mga bigong tutor noon ay sadya. Sa sobrang gulat, hindi niya namalayan ang pagkakabitiw sa hawak niyang baso ng tubig na kinuha niya kanina sa bodega. Blag! Ang tunog ng nabasag na salamin ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Biglang naputol ang pag-uusap ni Victoria sa telepono. Dahan-dahan itong lumingon sa direksyon ng tunog. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa dilim. Mabilis na nagtago si Mia sa likod ng malalaking paso. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Narinig niya ang mga yabag ni Victoria na papalapit. Ngunit huminto rin ito at bumalik na sa loob ng mansyon. Huminga ng maluwag si Mia. Ngunit ang mga salitang narinig niya ay patuloy na umuulit sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Ang anak ko na ang magiging tagapagmana. Ang lahat pala ay isang malaking kasinungalingan. Isang masalimuot na plano para ibagsak si Leo. Hindi niya akalain na ang tiyahin na laging nagpapakita ng kabaitan at pag-aalala kay Leo ay siya palang ahas sa kanilang pamilya. Nakalimutan na niya ang utos ni Don Ricardo. Ang tanging nasa isip niya ay kailangan niyang sabihin ito kay Leo. Kailangan nitong malaman ang katotohanan. Nagmamadali siyang bumalik sa bodega. Naabutan niya si Leo na nag-aayos ng kanilang mga pinag-aralan. "Leo!" Tawag ni Mia, ang kanyang boses ay nanginginig. Napalingon si Leo at nang makita ang itsura ni Mia, agad itong nag-alala. "Anong nangyari? Pinagalitan ka ba ni Dad?" Umiling si Mia. "Hindi. Iba ito, Leo. May narinig ako." Ikinuwento niya ang lahat. Ang usapan sa telepono ni Victoria, ang tungkol sa mga palpak na tutor, ang plano nitong pabagsakin siya para ang anak nito ang pumalit. Habang nagsasalita si Mia, unti-unting nawawala ang pag-aalala sa mukha ni Leo at napapalitan ito ng pagkalito at pagkatapos ng pagkadismaya. "Teka, Mia," putol ni Leo sa kanyang sinasabi. "Baka naman namali ka lang ng dinig." "Hindi, Leo. Malinaw ang narinig ko," giit ni Mia. Umiling si Leo. Isang maliit na tawa ng hindi paniniwala ang kumawala sa kanyang labi. "Si Tita Victoria? Imposible, Mia. Siya ang laging nandyan para sa akin kapag pinapagalitan ako ni Dad.
Siya ang nag-iisang kakampi ko sa pamilyang ito. Pero iyon ang narinig ko. Bakit naman niya gagawin yun? Tanong ni Leo. Ang boses ay tumataas na. Dahil sa kumpanya? Sama na. Hindi ganoong tao si tita. Nakita ni Mia ang pader na muling itinatayo ni Leo sa kanyang paligid. Ang pader ng kawalan ng tiwala. Leo, maniwala ka sa akin. Kailangan mong mag-ingat sa kanya. Bakit hindi ka man lang magtiwala sa akin, Mia? Biglang sabi ni Leo. Ang sakit sa kanyang boses ay hindi maitatago. O sa kakayahan kong kilalanin kung sino ang totoo sa akin? Tingin mo ba sa akin ay ganoon ako kahina para lokohin ang sarili kong tiyahin? Natigilan si Mia. Hindi ito ang reaksyong inaasahan niya. Samantala, alam ni Victoria na may nakarinig sa kanya. Hindi siya sigurado kung sino, pero hindi siya mag-iiwan ng kahit anong butas sa kanyang plano. Kinabukasan, maaga siyang nagpunta sa kusina. Naabutan niya roon si Consuelo na naghahanda ng almusal. Consuelo, sabi ni Victoria, ang boses ay puno ng awa at pag-aalala. Kumusta na si Leo? Nakakaawa naman ang pamangkin ko. Nakikita ko kung paano siya ginagamit ng babaeng yan. Kumunot ang noo ni Consuelo. Ano po ang ibig niyong sabihin, Ma'am Victoria? Nakikita mo ba? Bulong ni Victoria. Pinapaasa niya ang bata. Pinapaniwala niya na kaya niyang ipasa ang exam. Pero ang totoo, ginagamit niya lang si Leo para makuha ang tiwala ni Ricardo, para sa pera, para sa posisyon. At kapag bumagsak si Leo, sino ang sisisihin? Ang bata. Sino ang magmumukhang kawawa? Ang bata. Ang mga salita ni Victoria ay parang lason na unti-unting kumakalat sa isipan ni Consuelo. Ito rin ang mga takot na matagal na niyang iniisip. Kawawang Leo, patuloy ni Victoria, umarteng nalulungkot. Pagod na siya. Halos hindi na natutulog. Ang kailangan niya ay isang magandang pahinga bago ang pagsusulit. May kinuha si Victoria mula sa kanyang mamahaling bag. Isang maliit na bote na may lamang likido. Ito, sabi niya, iniabot kay Consuelo. Herbal sleeping drops. Walang masamang epekto. Ihalo mo lang sa gatas niya sa gabi bago ang exam para makatulog siya ng mahimbing at magkaroon ng lakas para sa kinabukasan. Tulungan natin siyang makapagpahinga. Nag-alinlangan si Consuelo habang tinitingnan ang bote. Pero ma'am, ito ay para sa kapakanan ni Leo. Marising sabi ni Victoria, hinawakan ng kamay ni Consuelo. Pareho lang natin siyang gustong protektahan, hindi ba? Napabuntong hininga si Consuelo at kinuha ang bote. Naniwala siya. Naniwala siya ngang ang ginagawa niya ay para sa ikabubuti ng alaga. Dumating ang gabi bago ang araw ng pagsusulit. Ito na ang huling gabi ng kanilang paghahanda. Ang tensyon sa pagitan ni Mia at Leo ay hindi pa rin nawawala simula noong huli nilang pag-uusap. Tahimik silang nag-aaral, walang imikan. Bandang 10:00, pumasok si Consuelo sa bodega, may dalang isang tray. Sir Leo, sabi niya sa malumanay na boses, nagtimpla ako ng maligamgam na gatas para sa'yo. Para makatulog ka ng maayos at maging handa para bukas. Inilapag niya ang baso ng gatas sa mesa sa harap ni Leo. Nagpasalamat si Leo at akmang iinumin ito. Ngunit nakita ni Mia ang isang bagay. Ang bahagyang panginginig ng kamay ni Consuelo nang ilapag nito ang baso. Ang paraan ng pag-iwas nito ng tingin. Ang lahat ng nangyari ay biglang nag-ugnay sa kanyang isipan. Ang pagkawala ng reviewer. Ang pakikipag-usap ni Victoria kay Consuelo. At ngayon, ito. Sa isang iglap, bago pa man dumampi ang baso sa labi ni Leo, sumigaw si Mia. Leo, huwag mong inumin yan. Sa gulat ni Leo, at sa bilis ng pagkilos ni Mia, naitabig nito ang kamay niya. Tumapon ang gatas sa sahig.
Kumalat ang puting likido sa maruming semento ng bodega. Basag ang baso at basag din ang katahimikan. Nakatayo si Consuelo sa may pinto. Ang muka ay namumutla sa gulat at takot. Tumingin si Leo mula sa basag na baso sa sahig patungo kay Consuelo at sa wakas kay Mia na humihingal na tila katatapos lang tumakbo sa isang marathon. "Anong ginagawa mo?" tanong ni Leo. Ang boses ay isang pinaghalong galit at pagkalito. Huwag mong iinumin," sabi ni Mia, hirap sa paghinga. May masama akong kutob." "Kutob?" Halos pasigaw na, sabi ni Leo. "Mia, gatas lang yon. Gatas na ginawa ni Manang Consuelo na nag-alaga sa akin simula pagkabata. At sinisigawan mo ako sa harap niya na para bang sinusubukan niya akong lasunin." Yumuko si Consuelo at nagsimulang mamuo ang luha sa kanyang mga mata. "Sir Leo, pasensya na po. Gusto ko lang po sanang..." Bago pa man niya matapos ang sasabihin, mabilis na siyang tumalikod at umalis. Dala ang tray at ang kanyang kahihiyan. Naiwan silang dalawa. Ang tensyon sa pagitan nila ay mas matindi pa kaysa sa galit ni Don Ricardo. "Bakit mo ginawa yon?" tanong ni Leo. Ang boses ay mas mahinahon na ngayon, ngunit mas masakit pakinggan. "Ano bang problema, Mia?" "Sinusubukan kitang protektahan." Desperadong sagot ni Mia. "Protektahan? Saan? Sa sarili kong pamilya? Sa gatas?" Mapait na tawa ni Leo. "Una, si Tita Victoria. Ngayon naman, si Manang Consuelo. Lahat na lang ba ng taong malapit sa akin ay masama sa tingin mo?" Huminga siya ng malalim at ang kanyang mga sumunod na salita ay tumusok sa puso ni Mia na parang mga patalim. "Bakit hindi ka man nang magtiwala sa akin, Mia? Pati ba naman ikaw? Tingin mo sa akin mahina at kailangang protektahan sa lahat ng bagay? Na hindi ko kayang malaman kung sino ang dapat pagkatiwalaan. Ito ang pinakamasakit sa lahat. Ang mismong bagay na ayaw niyang maramdaman, ang maging isang walang kakayahang bata sa paningin ng iba, ay ipinaparamdam sa kanya ngayon ng nag-iisang taong inaasahan niyang nakakaintindi sa kanya. Hindi sa ganoon, Leo." Nanginginig ang boses ni Mia. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. "Pinoprotektahan lang kita." Umiling si Leo. Ang muka ay blanko, walang emosyon. Isang malamig na pader ang muling bumalot sa kanya. "Hindi ko kailangan yan." Tumalikod siya at nagsimulang maglakad, papalabas ng bodega, papalayo sa kanya. "Leo, saan ka pupunta?" Humahabol na tanong ni Mia. "Kailangan pa nating mag-review." Huminto si Leo sa may pinto, ngunit hindi siya lumingon. "Tapos na tayo," sabi niya. Wala nang saysay ang lahat ng ito. At tuluyan na siyang umalis. Iniwan si Mia na nakaluhod sa sahig, sa gitna ng basag na salamin at ng kanilang mga nasirang pangarap. Pumasok si Leo sa kanyang silid at isinara ang pinto ng malakas. Ang buong katawan niya ay nanginginig sa galit, sa sakit, sa pagkadismaya. Tumingin siya sa mga drawing na idinikit niya sa pader. Ang dragon ng algebra, ang robot ng Pilipinas, ang portrait ni Mia. Ang mga ito dapat ang simbolo ng kanyang pag-asa, ng kanyang bagong simula. Ngayon, ang mga ito ay parang mga walang kwentang papel na lang. Mga paalala ng isang magandang panaginip na naging isang masamang bangungot. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa mesa at doon, sa dilim ng kanyang silid, naramdaman niya ang pagbagsak ng lahat. Nawala na ang lahat. Ang tiwala, ang pag-asa, ang paniniwala niya sa sarili, ang pagsusulit bukas ay hindi na mahalaga. Alam na niya ang resulta. Bagsak. Isa na namang kabiguan. Kinabukasan, sa araw ng pagsusulit, si Mia ang unang nagising. Kahit wasak ang kanyang puso,
Isang maliit na bahagi sa kanya ang umaasa pa rin. Umaasang kapag kumalma na si Leo, maiintindihan din siya nito. Naghanda siya ng almusal para sa kanilang dalawa at dinala ito sa tapat ng silid ni Leo. Kumatok siya. Walang sumagot. Kumatok siyang muli. Leo, oras na. Malilete tayo. Katahimikan. Dahil sa kaba, dahan-dahan niyang pinihit ang seradura. Hindi ito nakalak. Ngunit ang silid ni Leo ay walang tao. Maayos ang kama. Malinis ang mesa. Tila hindi man lang ito natulog doon. At sa ibabaw ng kanyang mesa, sa gitna ng lahat, ay isang maliit na piraso ng papel. Isang maikling sulat. Ayoko na. Patawad. Ricardo Cruz Panic. Ito ay isang emosyon na matagal nang hindi nararamdaman ni Ricardo Cruz. Ang huling beses na naramdaman niya ang ganitong klaseng takot ay noong araw na sinabi ng mga doktor na wala na silang magagawa para kay Elena, ang kanyang asawa. Ngayon, nararamdaman niya itong muli, malamig, matindi, isang yelo na gumagapang sa kanyang mga ugat. Anong ibig mong sabihin na wala siya? Halos pasigaw na tanong ni Ricardo kay Mia na nanginginig sa kanyang harapan habang hawak ang maliit na piraso ng papel. Hinablot niya ang sulat. 2 salita lang. Ayoko na. Ngunit ang bigat nito ay parang isang malaking bato na dumagan sa kanyang dibdib. Hanapin ninyo siya. Sigaw niya sa mga kasambahay na nagkukumpulan sa pasilyo. Tawagan ang mga guard. Halugugin ang buong kabahayan, bawat sulok. Nagsimula ang isang magulong paghahanap. Ang bawat minuto na lumilipas ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang konsensya. Saan magpupunta ang batang iyon? Ano ang tumatakbo sa isip niya? Habang ang lahat ay abala sa paghahanap sa loob ng mansyon at sa malawak na hardin, si Mia ay tahimik na tumakbo sa ibang direksyon. Isang lugar na alam niyang hindi iisipin ng kahit sino. Isang lugar na nabanggit sa kanya ni Leo noon sa isa sa kanilang mga kwentuhan. Isang lugar na sagrado at masakit para sa kanya. Ang lumang art studio ng kanyang ina sa pinakadulong bahagi ng kanilang lupain, nakatago sa likod ng mga mayayabong na puno. Nadatnan ni Ricardo si Mia na tumatakbo. Saan ka pupunta? Sinabi kong hanapin ninyo siya. Alam ko po kung nasaan siya, sabi ni Mia, hindi humihinto. Nagdalawang isip si Ricardo, ngunit isang bagay sa determinasyon sa mga mata ni Mia ang nag-udyok sa kanyang sumunod. Tama nga si Mia. Nakatayo si Leo sa gitna ng studio. Ang silid ay nababalutan ng alikabok at mga sapot ng gagamba. Ngunit naroon pa rin ang lahat. Mga canvas na nakasandal sa pader. Ang iba ay may mga hindi pa tapos na obra, mga tuyong bote ng pintura, at ang amoy ng turpentine at lumang papel na nananatili pa rin sa hangin. Nakatitig lang si Leo sa isang malaking canvas na nakatakip ng puting tela sa gitna ng silid. Leo, mahinang tawag ni Mia. Hindi lumingon si Leo. Alam mo ba kung ano ang nasa likod ng telang ito? Tanong niya. Ang boses ay walang buhay. Ito ang huling painting ni Mama. Isang portrait ko. Hindi niya ito natapos. Naglakad si Mia palapit. Hindi para pilitin siyang umalis, kundi para damayan siya. Tumayo siya sa tabi nito, nakatingin din sa canvas. Hindi niya gustong makita kang ganito, Leo, sabi ni Mia. Ang boses ay malumanay. Gusto niyang makita kang lumilipad, gamit ang sarili mong mga pakpak. Ang mga guhit mo, iyon ang mga pakpak mo. Hindi pa rin kumikibo si Leo. Tila wala na itong naririnig. Si Ricardo ay nakatayo sa may pintuan, tahimik na nagmamasid. Nakikita niya ang likod ng kanyang anak, ang nanlulumong mga balikat nito. Sa loob ng silid na ito, ang silid ni Elena, ang lahat ng pader na itinayo niya sa kanyang puso ay nagsimulang gumuho. Naalala niya kung gaano kamahal ni Elena ang sining.
Naalala niya kung paano nito laging sinasabi na si Leo ay may espesyal na regalo. Mga salitang isinantabi niya, mga salitang ibinaon niya sa limot kasama ng kanyang pighati. Sa wakas, nagsalita siya. Ang kanyang boses sa unang pagkakataon ay walang bakas ng galit o pag-aatas. Puno ito ng isang bagay na halos hindi na niya kilala. Pagsisisi. Oras na, anak. Napalingon si Leo. Gulat na makita ang kanyang ama roon. Handa na siyang masigawan. Handa na siyang matawag na duwag. Ngunit ang nakita niya sa mga mata ng kanyang ama ay hindi galit. Ano man ang mangyari, patuloy ni Ricardo, ang bawat salita ay tila isang malaking pag-amin ng kanyang mga pagkakamali. Nandito ako. 3 salita. Ngunit para kay Leo, ang mga salitang yon ang pinakamahalagang bagay na narinig niya sa buong buhay niya. Nandito ako, hindi manalo ka, hindi wag mo akong ipahiya, kundi nandito ako. Isang pangako, isang pagtanggap. Tumingin si Leo sa kanyang ama. Pagkatapos ay tumingin siya kay Mia na nakangiti sa kanya sa gitna ng mga luha. Ang 2 taong pinakamahalaga sa kanya ay naroon, naghihintay. Huminga siya ng malalim. Kinuha niya ang lakas mula sa alaala ng kanyang ina, sa tapang ni Mia, at sa bagong natuklasang suporta ng kanyang ama. Ibinaba niya ang hawak niyang lumang paintbrush. Itinuwid niya ang kanyang mga balikat. Tara na. Parang pelikula ang mga sumunod na pangyayari. Hiniram ni Leo ang kotse ng kanyang ama at nagmaneho ng mabilis na tila hinahabol nila ang papalubog na araw. Si Ricardo ay nasa shotgun seat, tahimik. Si Mia ay nasa likod. Ang puso ay walang tigil sa pagdarasal. Dumating sila sa testing center 10 minuto bago isara ang mga gate. Walang nagsalita. Isang tingin lang mula kay Mia at isang tango mula kay Ricardo ang nagsilbing huling basbas para kay Leo. Pumasok siya sa loob. Dala hindi lang ang lapis at kaalaman, kundi ang isang bagong natagpuang lakas. Lumipas ang 3 oras na parang isang buong buhay. Nang lumabas ang mga pangalan sa isang malaking screen sa lobby, hinanap ng mga mata ni Mia ang isang pangalan. Cruz Leonardo R. At sa tabi nito isang salita. Past. Hindi lang yon. Sa ilalim ng listahan ng mga nakapasa, may isang special list para sa top 10 examinees. Rank 7, Cruz Leonardo R. 94%. Nakapasa siya. Bulong ni Mia, hindi makapaniwala. Don Ricardo, nakapasa po siya. Niyakap niya si Don Ricardo sa sobrang tuwa. Isang bagay na hindi niya kailanman inakalang gagawin. Nagulat man, hindi ito umangal. Sa halip, isang maliit at halos hindi kapansin-pansing na ngiti ang sumilay sa labi ng matandang lalaki. Nang lumabas si Leo mula sa testing room, sinalubong siya ng mahigpit na yakap ni Mia. Ang galing mo! Ang galing-galing mo! Sabi ni Mia habang tumatalon sa tuwa. Niyakap siya ni Leo pabalik. Sa gitna ng maraming tao, sa ilalim ng liwanag ng labi, ang lahat ng kanilang hindi pagkakaunawaan ay naglaho. Hindi! Bulong ni Leo. Ang galing natin! Ngunit ang kanilang selebrasyon ay hindi nagtagal. Isang kahangahangang resulta, hindi ba? Isang pamilyar na boses ang bumasag sa kanilang sandali. Si Victoria. Nakatayo siya roon kasama ang ilang mga opisyal ng testing center. Ang kanyang muka ay nagpapakita ng isang mapanuring ngiti. Lalo na para sa isang tao na laging bumabagsak sa lahat ng pagsusulit sa buong buhay niya. Patuloy niya, sapat na ang lakas para marinig ng mga taong nasa paligid. Victoria, ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Ricardo, kumunot ang noo. Ang ibig kong sabihin, pinsan, sabi ni Victoria, at ang kanyang matamis na ngiti
ay naging isang mapanirang ngisi. Ay imposible ito, maliban na lang kung may naganap na pandaraya. Nagbulungan ang mga tao sa paligid. Mayroon akong ebidensya, sabi ni Victoria, at inilabas niya ang isang folder. Sa loob nito ay mga kopya ng mga reviewer na tila kamukhang-kamukha ng mismong test questionnaire. Ang mga ito ay natagpuan sa basurahan malapit sa silid ng mga katulong. Malinaw na ninakaw ng katulong na yan ang test paper at ibinigay kay Leo. Lahat ng mata ay napunta kay Mia. Siya ay namutla, hindi makapagsalita. Ito ang plano. Ito ang huling patibong. Kasinungalingan, sigaw ni Leo. Hindi namin yan ginawa. Talaga? Hamon ni Victoria. Kung ganoon, paano mo maipapaliwanag ang biglaang pagtaas ng iyong grado? Isang milagro? Nang akmang magsasalita na ang isang opisyal para imbestigahan ang sitwasyon, isang malakas na boses ang pumailan lang sa lahat. Tumigil ka, Victoria. Lahat ay napatingin kay Don Ricardo. Naglakad siya papunta sa gitna. Hinarap ang kanyang pinsan. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang galit na mas matindi pa kaysa dati. Kilala ko ang anak ko. Sigaw niya. Maaring hindi siya perpekto sa paningin ko noon, pero hindi siya mandaraya. Humarap siya sa mga opisyal at sa mga taong nakikinig. Gusto ninyong malaman kung paano niya nagawa? Dahil ang anak ko ay hindi natututo gamit ang mga numero. Natututo siya gamit ang mga larawan. Kinuha niya ang cellphone niya. Kung gusto ninyo ng ebidensya, heto. Ipinakita niya sa lahat ang mga litratong lihim niyang kinunan sa loob ng 2 linggo. Mga litrato ng whiteboard sa hardin na puno ng mga drawing. Mga litrato ng bintana sa kusina na may mga diagram. Mga litrato ni Leo na masayang nagpipinta habang nag-aaral. Isa siyang pintor. Ganyan siya mag-isip. At ang babaeng ito, sabi niya, itinuro si Mia. Siya ang nag-iisang taong nakakita at nakaunawa niyon. Natigilan si Victoria. Hindi niya ito inaasahan. Ngunit hindi pa tapos si Ricardo. Tila may naalala siya. Kinuha niya ang kanyang wallet at mula sa isang lihim na bulsa nito, kinuha niya ang isang luma at lukot na sulat. Isang sulat na ibinigay sa kanya ng kanyang asawa bago ito pumanaw. Isang sulat na hindi niya kailanman binasa dahil sa sakit na dulot nito. Binuksan niya ito sa harap ng lahat. Ito ang sulat mula sa aking yumaong asawa, si Elena. Sabi niya, ang boses ay nanginginig na. Sinimulan niyang basahin ito ng malakas. Ang sulat ay puno ng pagmamahal para kay Leo, puno ng pag-aalala sa kanyang kinabukasan at puno ng pag-asa na makikita ni Ricardo ang espesyal na talento ng kanilang anak. At pagkatapos, binasa niya ang huling talata, isang talata na nagpabago sa lahat. At kung sakaling kailanganin niya ng gabay, mahal ko, may nakilala akong isang dalaga sa isang maliit na art exhibit. Isang bata, ngunit napakatalinong guro, na nanalo ng isang maliit na parangal para sa kanyang visual teaching method. Ang pangalan niya ay Mia Reyes. May kakaiba siyang paraan ng pagtuturo. Baka sakaling siya ang kailangan ng ating anak. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong lobby. Lahat ng tingin ay napunta kay Mia na nakatayo roon, luhaan at hindi makapaniwala. Pagkatapos, ang lahat ng tingin ay dahan-dahang napunta kay Victoria na ngayon ay putlang-putla na parang isang multo. Ang kanyang perpektong plano ay gumuho sa isang iglap, winasak ng isang liham mula sa nakaraan at ng pag-ibig ng isang ama para sa kanyang anak. Ang sumunod na linggo ay puno ng mga pagbabago sa mansyon ng mga Cruz. Si Victoria ay hinarap ni Ricardo. Walang sigawan, walang sumbatan. Isang malamig na pag-uusap lang ang naganap na nagresulta sa tuluyan niyang pagkawala sa kumpanya at sa buhay ng pamilya. Ang kanyang kasakiman ang nagdala sa kanya sa sarili niyang pagkawasak.
Isang umaga, habang nag-aayos ng mga halaman sa hardin si Mia, nilapitan siya ni Consuelo. Ang dating matigas na mukha ng mayordoma ay ngayoy malambot at puno ng pagsisisi. Iha, panimula ni Consuelo, yumuko ito ng bahagya. Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko. Tumingin sa kanya si Mia. Bakit po ninyo ginawa iyon? Nabulag ako ng katapatan ko sa iyong Senyora Elena. Aminado ni Consuelo. Ang mga mata ay nagluluha. Akala ko, sa pagpigil sa sining ni Leo, pinoprotektahan ko si Sir Ricardo mula sa sakit ng alaala. At ikaw, akala ko isa kang banta. Nagkamali ako. Ikaw pala ang katuparan ng kanyang huling hiling. Ngumiti si Mia at hinawakan ang kamay ng matanda. Naiintindihan ko po. Sa loob ng bahay, isa pang mahalagang pag-uusap ang nagaganap. Sa art studio, na nilinis na at pinuno muli ng buhay, magkaharap sina Ricardo at Leo. Inilapag ni Ricardo sa mesa ang isang lumang sketchbook, ang sketchbook ni Elena. Nakita ko ito habang nililinis ang mga gamit niya. Sabi ni Ricardo, puno ito ng mga plano, mga pangarap niya para sa'yo. Binuklat ito ni Leo. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga sketch, ng mga ibon, mga bulaklak, at mga mukha. At sa mga huling pahina, may mga guhit ng isang batang lalaki na masayang nagpipinta. Siya iyon. Patawarin mo ako, anak, sabi ni Ricardo. Ang boses ay basag. Dahil sa takot kong mawala ang alaala niya, halos nawala kita. Dad, ipagpatuloy mo ang pangarap niya, sabi ni Ricardo. Tinapik ang balikat ni Leo. Ang pangarap mo. Sa unang pagkakataon, nagkayakap ang mag-ama. Isang yakap na puno ng mga taon ng hindi pagkakaunawaan, ng sakit, at ngayon, ng pagpapatawad at pagtanggap. Makalipas ang ilang buwan, ang simoy ng hangin ay maalat at ang tunog ng mga alon ay nagsisilbing musika sa kanilang paligid. Magkahawak kamay na naglalakad sina Leo at Mia sa dalampasigan habang papalubog ang araw. Kinakabahan ako para bukas, pag-amin ni Leo. Bakit naman? Tanong ni Mia. Ito na ang pangarap mo, ang una mong solo art exhibit. Huminto si Leo at humarap kay Mia. Hinawakan niya ang magkabilang kamay nito. Hindi lang ito ang pangarap ko, sabi niya. Tinititigan ang mga mata ni Mia. Ang pangarap ko ay magkaroon ng isang taong makakaintindi sa bawat guhit ko, sa bawat kulay ng emosyon ko. Isang taong hindi susubukang burahin ang mga linya ko, kundi tutulong pang gawin itong mas matingkad. Huminga siya ng malalim. Hindi lang ikaw ang nagturo sa akin kung paano mag-aral. Tinuruan mo ako kung paano mabuhay muli. Mahal kita, Mia. Tumulo ang luha sa mga mata ni Mia, ngunit ito ay mga luha ng purong kaligayahan. Mahal din kita, Leo. At doon, sa paglubog ng araw, ang kanilang mga labi ay sa wakas nagtagpo. Isang halik na mas matamis kaysa sa anumang tagumpay. Isang halik na selyo ng isang bagong simula. Ang gabi ng exhibit ay isang malaking tagumpay. Ang mga pader ng gallery ay napuno ng mga obra ni Leo, mga dragon na gawa sa formula, mga digmaan na parang comics, at sa pinakasentro ng lahat, ang portrait ni Mia na napapalibutan ng mga bituin. Sa isang entablado, nagsalita si Don Ricardo, hindi bilang isang business tycoon, kundi bilang isang mapagmahal na ama. Ngayong gabi, anunsyo niya, ay hindi lang pagbubukas ng exhibit ng aking anak. Ito rin ang paglulunsad ng Elena Cruz Foundation for Diverse Learners, isang pundasyon na tutulong sa mga estudyanteng may kakaibang paraan ng pagkatuto, tulad ng aking anak. Dahil ang bawat isip ay may sariling sining, at ang bawat sining ay karapat-dapat na makita ng mundo. Pumalakpak ang mga tao. Mula sa gilid, pinanood ni Leo at Mia si Don Ricardo.
Ang kanilang mga kamay ay magkahawak pa rin. Nakita ni Leo ang tunay na ngiti sa mukha ng kanyang ama. Isang ngiti ng kapayapaan at pagmamalaki. Tumingin si Leo kay Mia, ang kanyang personal na bituin sa kalawakan. Siya ang dating katulong na pumasok sa kanilang buhay para maglinis, ngunit ang nilinis niya ay hindi alikabok, kundi mga nasirang puso at mga nawalang pangarap. Magkasama, sa harap ng isang kinabukasang kasing kulay ng mga obra ni Leo, alam nilang ito pa lang ang simula. At dito nagtatapos ang kwento ni na Leo, Mia, at ng isang amang natutong muling magmahal. Sa aking mga minamahal na tagapakinig, maraming salamat. Salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, kasama ninyo akong kinabahan, kinilig, at minsay naiyak para kina Leo at Mia. Naramdaman ko ang bigat sa dibdib ng isang anak na uhaw sa pagtanggap at ang pighati ng isang ama na nababalutan ng kalungkutan ng nakaraan. Higit sa isang simpleng kwento ng pag-ibig, ito ay isang paalala na ang tunay na pagmamahal ay hindi nangangahulugang pagbabago sa isang tao para umayon sa ating gusto. Ito ay ang pagtingin ng mas malalim, ang pag-unawa sa kanilang kakaibang ganda, at ang pagbibigay sa kanila ng espasyo para mamukadkad bilang sila. Ito rin ay kwento ng pag-asa at pagpapatawad, na kahit gaano pa kalalim ang sugat ng nakaraan, palaging may pagkakataong maghilom at magsimulang muli. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Ano ang aral na inyong napulot? Hihintayin ko ang inyong mga komento sa ibaba. Bawat isa ay mahalaga sa akin. Hanggang sa ating susunod na pagkikita sa panibagong kwento ng buhay at pag-ibig. Pusong Sugatan Stories.